7-Eleven. 7-Eleven sir, meron dito. Magkano yung sabi niyong daw? Dito 6 months lang daw. Yung monthly niya. Ilang kilometro wala pa? 0.1. Tahimik talaga ang Honda Beat, no? Opo, sir. Hindi rinig eh. So, ito natin yung signal light siya sa kanan siya. Sa high and low siya. Oh. Nasa station. So, unahin muna natin sir sa susi nyo sir. Sa susi nyo sir, dalawa na po yung ibibigay namin sa inyo. So, in case po na mawala itong dalawa, wala na po tayo makakuha dito. No? So, ang ano natin sir, ang langis natin sir is first 500 po tayo. So, since stock po yung nakalagay na langis dito sir, recommend ko lang po na first 500 salit na po tayo. No? So, yung RCR natin sir, may paliwanag ko naman na po sa inyo sir. No? So, sa ngayon sir, bibigyan ko na lang po kayo na travel permit sir na for 3 months sir. Sige. Para sa inyo sa video. Kaya ano lang po yan para sa So ito na yung ating Honda Beat. Yan, galing ng Casa, 0.3 kilometers ang odo niya. Bali, papunta ako ng ngayon, gas station. Tapos, gaya ko na Isabela sa susunod na araw. $100 lang muna. Okay, thank you. 100 lang muna kasi gamitin pa namin to eh. So sa 100 pesos, tatlong pan. Dito na ako sa bahay, bali may 10 kilometers away pala yung ano, yung Maverick na Casa. Mula dito sa bahay. Yun, si Pipong Pogi, oh. Ibang motor na naman to, Pong. So, hindi pa rin nabawasan yung aking 3 bars ng gasolina. 100 pesos. Hindi ko na pinultang kasi hindi ko pa naman i-compute agad yung fuel consumption ngayon eh. So, ito na yung ating Honda Beat na version 3. Yan. Ganda na nung mukha nyo. LED na nga pala yan. Kaya siya version 3 kasi naka full wave na. Hindi kagaya ng mga version 2. Hindi pa yun full wave eh. Tapos na-upgrade dito, yan yung panel. Yung design lang naman yan. Tapos yung susian. Dito na kasi yung ano, sa upuan. Pinipindot na lang. Yan. Hindi na kagaya yung dati na di susi pa dito. Ito pipindutin na lang. Yan. Tapos 4.2 liters na yung tank capacity. Ito naman medyo lumaki siya eh. Konti lang naman. Bali try natin tong 500 ml ng Gatorade.
Ganyan siya kalaki. Tapos ang kagandahan dito, meron na siyang charger. Ito. So kailangan mo ng ganito. Ito in order ko lang to sa Shopee. Yan, tapos i-on natin. Yun, may ano na rin siya, may built-in na voltmeter. Yan, nagpo 14.3 siya hanggang 14.4. Hindi tayo malolobat sa biyahe. Ito pala, bali pag nagcha-charge, hindi siya pwedeng nakasara. Kasi wala siyang butas para dun sa wire ng cellphone. Wala, nakaganyan lang siya. Tapos ang mga nabago dito, maganda na rin yung side mirror niya. Ang ganda na nung pagkaka-finish dito. Mas smooth na. Tapos ito parang kagaya na sa click yung niya, handbrake. Bali dito pala, may butas to sa harap. Yan kasyang-kasya yung daliri. Yan. Ewan ko kung pinashing tapos na-direkta dito. Hindi ko lang alam kung maapektuhan yung mga wiring sa loob. Kasi pag sinilip mo, may mga socket siya sa loob Ayan, andun yung busina. Ano pa ba makikita natin dyan? May wiring siya sa loob. Medyo malalalim lang, hindi lang kita ng camera. Dito, ito yung sa battery. Yung dati kasi dito sa gilid, ngayon nasa gitna na siya. Pero ito naman, pag pinark mo sa public na lugar, ito, pag tinanggal tong dalawang tornilyo, prone sa nakaw tong battery. Kaya dapat i-secure mo yung parking. Kasi may nag-post na dati na nakawan siya ng battery. Bit din na version 3. Ewan ko saan siya nag-park. Tapos, yun, nung paglabas niya, wala na yung battery niya. Gantong-ganto yung sa Honda Genio. Kasi kung makikita nyo sa ibang video ko, may Honda Genio ako dati. Gantong-ganto yung itsura. Nung tambutso. Ito yung side na to. Pati itong niya. Cover nung pag magre-refill ng engine oil. Tapos may nakalagay dito 0.65 liters, ibig sabihin 650 ml lang ang engine oil niya. Malalaman natin yan kapag nag-change oil. Magsasalin muna tayo ng 500 ml, tapos susukatin na lang natin sa dipstick kung hanggang saan na, tapos hanggang 650 ml. Tingnan natin kung papasok na siya dun sa guhit ng dipstick. Pag hindi magdadagdag lang tayo. Isang kagandahan dito, wala na yung wire harness dito, yung kagaya sa Bit na version 2. Kasi dati may nakausling wire harness dito Tapos tumatama siya sa airbox. Yun yung parang nasusugatan yung wire. Ito pang Genio rin to dati. Ganito design nun sa Genio So wala naman ng ibang nabago. Ilaw niya sa likod. Yan, nagbago lang design pero halos ganun lang din naman. Ito mas malapad siya ng konti compare dun sa version 2. Gulong niya same size pa rin. Pero bala ko siyang palitan ng pang-click. Yung stock ko na pang-click. Meron ako dito Ito yung stock tire ng Honda Click na version 3. Malapad to kasi yung likod niya 100 by 80. Yan, 100 by 80 by 14. Yung stock kasi nitong Bit na version 3, yan, 9090. Palas lang naman bago to kasi yung manufacture date nito, ito, nasa right side pala, nasa right side ng gulong. Ayan, pag may nakita kayong ganyan, 4 digits, 3723, ibig sabihin, 37 weeks ng 2023 ang manufacture date niya. Tingnan naman natin tong tingnan naman natin tong sa Click. Itong sa Click, ito 22-23, ibig sabihin 22 weeks ng 2023 ang manufacture date. So parehas bago lang to. Mas maganda to, mas malapad. Tingnan ko kung may ipapakabit ko dito para mas mas lumapad yung gulong. So yun lang naman yung nabago. Ang kinaganda dito ay full wave na siya, yung charging system niya, kasi hindi maglalagay ng LED headlight ang manufacturer. Tapos pag inon mo,
bubukas agad yung ilaw. Hindi pa nag-start yung engine, naka-on na yung LED. Yon. Kasi yan, ginagawa yan sa mga ano lang, full wave. So mapapansin nyo yung beat na version 2. Pagka inon mo siya, yan, naka-off yan. Pag inon mo, hindi mag-on yung headlight nun. Ang mag-on doon yung park light na kulay, ano yata yun, orange. Pag inon mo yung engine, tsaka lang bubuga yung, ano niya, yung halogen bulb. Ganun pag hindi full wave. Yung dito, yung lagayan ng box. Ewan ko kung same din ng version 2. Pero tingin ko same lang din naman. Tsaka kagaya sa Genio dati, pag mag-change oil ka, nandito na yung drain plug. Ito. Tapos dito yung ano, oil filter. Washable din naman yun. Gantong-ganto sa Honda Genio dati. Hindi kagaya yung version 2, nandito sa kabilang side. Diyan. Mas maganda dito para ano mo na lang. Itatagilid mo na lang. Okay, so nandito ulit ako ngayon sa spot na to dito sa may subdivision namin kasi dito ko chine-check lagi yung ano, ilaw ng motor. So itong Honda Beat ko na version 3, yan yung kanyang headlight, LED na siya. Papatayin ko muna. Yan, ganito kadilim dito. Yan lang yung ano nyo, street light to, yung kulay dilaw. Yan yung ilaw niya. So sa tingin ko naman, yung biyahe sa papuntang Isabela na sobrang dilim sa bundok, tingin ko ano naman to kaya. Hindi na kailangan mag MDL. Kasi yung version 2, halogen siya, talagang ano, talagang wala. Meron man pag sobrang dilim pero ano, parang spot lang siya, parang spotlight lang siya kasi halogen yun, kulay dilaw. Ito wide eh. Ang layo ng sakop nyo. Low pa lang yan ha, tapos i-high natin siya. Yan, kasi may indicator ng high beam dito eh. Yan yung high niya, parang mas ano, mas tumulis yung gitna ng ilaw eh. Yun, sa gitna lang. Tsaka dito meron sa may parang dalawang galon diyan sa flooring. Ay lalayo ko high yan ha. Naka high beam siya. Kung hindi ko na kailangan mag ano nito MDL, tapos ilo-low ko siya, yan, low lang, low beam. Good na good yung ilaw niya, ganda. High beam ulit natin. Ayan, kasi yung dinadaanan ko dun sa may ano, bundok pa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, tapos pababa ng Isabela. Sobrang dilim dun. Tapos try kong patayin, tingnan natin kung ano, gano'n kadilim. Yan o. Inon ko yung flash ko. Tapos pag wala namang flash, ganito siya. Yan. Lakas ng ilaw nun. So yan, dito sa part na to, talagang sobrang dilim to. Okay naman yung ganyang ilaw niya. Okay na ako dyan. Pinakailangan ng MDL. Visible naman yung signal niya kahit sobrang lakas ng headlight. Ganda. Tingnan natin yung left. Yan o. Kahit na nakakasilaw yung headlight niya, visible pa rin yung signal lights. Pati yung sa likod. So dito nililinis ko na siya kasi tinamad na akong lumabas ng bahay para dalhin sa karwasyan. Yan, ginamit ko nga lang pala dyan, Pimpo tsaka ano, Joy na sabon. Gamit ko nga palang camera dito sa clip na to ay yung sa CCTV namin na ano, B380 Pro.
So time check, 9:32 na ng gabi ngayon. November 30. Papapultang ko na itong Honda Fit. Pultang! So 140 pesos. Thank you. Ang zero starting ko ngayon, start ako ng magsi-zero kasi walang trip meter tong Honda Beat na version 3. 35.7 km. Pero ngayon uwi muna ako, matutulog ako saglit kasi bala ko mga alas 2 o alas 3 ako babiyahe. Depende kung magigising ng ganong oras. So ngayon ay 9:34 na. 9:34 na ng gabi. 35.7 ang aking 0 kilometer. So andito na ako sa bahay. Ang reading na ngayon ay 37.3. Mga 1.6 kilometer ang layo dun sa pinagpagasolinahan ko. 9:41 PM na. So ayusin ko lang yung mga dadaling ko. Tapos matutulog na ako. Ito kasi yung dadaling ko eh. Bali dito sa U-box ko, yan yung laman. Yung resibo yan kasi wala pa akong ORCR eh. Resibo lang dala ko. Tapos ito, tools to, pinlastic-plastic ko lang. So nagtira ako ng kalahati siguro na espasyo para kung sakaling uulan, yung bag ko tsaka yung jacket ko, meron siyang space dyan. Tapos kakabit ko na ngayon to. Yan, nakabit ko na siya ngayon. Bali, 4 yung lock nito. 1, 2, yan. Tapos, dito 2 rin. Ito. Hindi naman na siya gumagalaw-galaw eh. Yan. Kasi pagka yung mga top box, masyadong maliit, ang dami kong dala. Yan punong-puno yan eh. Pero estimate ko to mga 15 kilos more or less. Yan, tapos kailangan ko may space dito. Kasi dadaan ako ng bawang sibuyas. Okay, so matutulog na ako ngayon. Kasi anong oras na? 9:47 na. Palis na tayo ngayon. Naka Squid Game costume tayo. Kita mo? Oo. Naka Panda box tayo na fully loaded. Tapos dito kailangan natin ng espasyo para sa bawang at sibuyas. Lakas ng ilaw. Okay lang pala kahit hindi na MDL. Solid na yung ilaw niya. So palabas na ako ng subdivision namin ngayon. Okay, boss. Ang time check natin ngayon ay 3:52. Natin kung ilang oras sa abutin tsaka yung fuel consumption niya. Yung relo ko nilagay ko dito kasi hindi ako sanay nung nagsusot ng relo. So tara na, let's go. Ganda sana kung ganito lagi sa Muson, no? Kaso pagdating ng liwanag, napaka-traffic dito. Kasi dami ng motor tsaka mga truck na dumadaan dito eh. Dito tayo sa Muson Crossing. Time check lang muna tayo. 4:18 AM. Dito na ako sa may Norsagaray Rotonda. Makalipas ang 33.1 kilometers, 4:43 AM. Yan, dito na ako sa may bypass road. Doon na siguro kakain bandang Karanglan na siguro.
Japan City 529. So mag-aalas 6 na ng umaga. Ito na ako sa may Llanera, Nueva Ecija. Ito na paligid. Time check tayo 6:37. Sunrise. Dito na ako sa may San Jose City ng anong oras naman? 6:59, so alas 7 na ng umaga ngayon. Yan. Dito ako lumabas, galing ako ng Llanera. Yan, may daan dyan sa loob. Tapos dito, pa Isabela na to. Dito naman, pa San Jose Bayan. So magpapagas ako sa 235.7 km para saktong 200 kilometers yung kukompute natin ang fuel consumption. Nahanap muna tayo ng kainan ngayon. Hanap muna ako ng mga kainan. Masarap dito yung pancit kanin. Kung may makikita akong nagtitinda ng pancit kanin. May nakita akong kainan ng nagtitinda ng pancit kanin. Maraming tao kaya tingin ko masarap dito. Saka may kape kayo? May kulang. Oh, ang dami na Ang dami na nung serving Sige, dyan na lang tayo. Thank you. Doon ako nakapark. Kain muna tayo. May tropa akong kumakain dito, Kamuning lang. Binababa pa niya Hindi niya kinakain. May hingi na naman siya. Akit na naman siya. Buhayin na naman siya. Ito naman. Huwag mo na kasi ibaba. Diyan mo na kainin. Mababa na naman yun. Solve na, 40 pesos yung pancit kanin. May previous pa na dito, magandang view.
Dito na ako sa may Karanglan. Kuha muna akong bakang sibuyas. Kasya naman dito siguro yan. 8 kilo. Sige, para pag umulan. Panyan. Ito po. Tatalian mo ba pati? Apo. Thank you po. Balak ko patig 10 kilo. Hindi pala kaya. Hindi pala kasya dito. Pero okay na rin yan. Tig-4 na kilo. Siguro sobrang lamig doon sa taas. Nalis ko pa naman yung gloves ko. Dito pa lang malamig na eh. Kapal ng hamog doon, oh. Gumagalaw pa. Yan, oh. Kita-kita na yung view. Ganda ng view. Ganito, si shoulder kayo dito sa kanan. Magkasabay nyo yung mga truck. Yan, oh. Akyat pa tayo dun. Yan, shoulder ulit tayo sa kanan. Hindi kasi natin ma-overtaken yung mga yan, lalo pag may mga kasalubong. Parang shit. Ito pa. Kinakabahan niya ako dito. Buti hindi pa nag-blinking yung ano nyo, yung 1 bar niya. Sana umabot ko ng Santa Fe Bayan. Ganda ng view.
yata tanaw na. Yun yung Dalton Pass, oh. Nasa taas na yun. Diyan tayo aakyat. Pero diyan tayo napasok ng park. Yun, nandito na ako sa may boundary ng ano, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Dito pa lang nag-blinking yung ano niya, fuel gauge sa 1 bar. 222.6, so kailangan maka 235.7 ako bago ako mag ano. Kasi yun yung zero ko dun sa Bulacan eh. Tapos time check tayo. Yan, 8:43 na ng umaga ngayon. Napakalamig dito. Ito yung nakikita natin sa ano, sa baba kanina. Yan yung Dalton Pass. Malabo eh kasi mahamog eh. Nalalabuan yung lens ng camera ko eh. Time check, alas 9 na. Yan, 8:59. Dito na ako sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya. So, 229.7, blinking na yung ano, isang bar. Papagas na ako dito, may gasolinahan dito eh. Para makompute na natin yung ano niya, fuel consumption. Hindi na inaabot ng 235.7 kasi baka pag nilagpasan ko yung gasolinahan dyan, medyo malayo-layo na yung susunod. So naka 3.393 kilometers, ay 3.93 liters pala ang nakonsumo natin. Compute na natin to. Ito 231.4 minus natin yung 35.7, tapos divide natin sa 3.93 liters. So nakaka 57.6 kilometers ang 1 liter natin. Fully loaded to. Siguro nasa ano to, 15 to 20 kilos. Mga gamit-gamit yan eh. Tapos ito, 8 kilos to kasi tig-4 na kilo yung sibuyas tsaka bawang. So dito na ako sa may GT Oil sa Santa Fe. Mag-bridge siya tayo.
Time check tayo. 11:01. Umalis ako ng Bulacan. Mag-aalas 4 ng umaga. So 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 7 hours. Ang odo ko ngayon ay 322.5. Ileles pa dyan yung 35.7 kasi doon ako nag-start mag-zero. Bali, alas 11. Nandito na ako sa boundary ng Isabela. Tsaka Nueva Vizcaya. Sakit na ng puwet ko, tsaka likod. Kasi yan lang espasyo na natira sa akin. Laki kasi ng box eh. So time check, 11:21 AM. Kakain muna ako ng batil patong dito sa may kinakainan ko dati. Ito na yung kanilang pansit batil patong. So ang oras na ngayon ay 12:19. Yan, dito na ako sa may bayan ng San Mateo na yung bandaron. Umulan lang kasi. Biglang bumuhos, medyo malakas tong ambon eh. Kaya tumila muna ako dito sa Greenby. So nakakailang kilometers na tayo. 358.9 minus natin yung 35.7. So nakaka 3.2 na. Kapagas na lang ako doon sa may bayan. Tapos compute na natin yung fuel consumption niya na second trial. So dito na ako sa San Mateo Bayan. Ang oras na natin ngayon ay 12:30. Yan, malapit na yung bahay dito. Bali, nakuha ko siya ng 8 hours and 30 minutes. Medyo umuulan din kasi kaya pinlastic ko yung bawang sibuyas. Magpapagas na lang muna ako. Tapos mag-compute na tayo ng second trial. So naka 2.006 liters. So itong 365.2 i-minus natin yung 241 yata, yung 241 yung huling pinagpagasan natin ngayon, tapos divide natin sa 2.006. So nakita natin nung kinompute 66.7 kilometers per 1 liter yung second trial. Kasi medyo pinagalan ko kanina, hindi ako humataw eh. Matakbong 70 to 80 lang. So maganda talaga on the beat. Kasi dati yung on the beat ko na version 2 halos ganun din naman kasi 65, 64 kilometers ang 1 litro. Yung kanina kasi kaya nag 57 lang siya. Kasi pag piniga ko yung cylinder kanina, yung first trial, talagang bigang-biga. Tapos nagwa 100 ako na top speed. Eh nung pangalawa, nung nakapag-full tank ako, after nung unang full tank, hindi na ako nagmabilis. 70 to 60 na lang takbuhan ko. So hanggang dito na lang.